Ang duplicator ay maaaring kumopya ng mga skill at makakuha ng mga benepisyo ng lahat ng klase. Ito ay makikita bilang kakaibang klase sa kanilang lahat. Sa tamang kombinasyon ng mga skill maaaring matalo nila ang boss. O maging one-man army, pero 3 kasanayan lamang ang maaari nilang gawin sa isang araw. At ang bawat kasanayan ay may isang paggamit lamang. 9 lang ang mga basic skill nila at wala sa kanila ang combat-oriented. Sa wakas ang duplicator ay may mahihiraman na pisikal na skill. Isinasaalang-alang ang mga ito, ang duplicator na may malaking supply ng mga skill ay maaaring maging pinakamalakas. Pero once na ginamit lahat ng skill, si Euphemina ay magiging pinakamahinang sa kanyang estado. Hindi naman makapaniwala ang nakaitim na buhok na lalaki na natalo niya ang 100 ng mga sundalo sa kanyang sarili. Sinasabi ni Euphemina na may natitira pang Elite Knight. Halos lahat ng skill niya ginamit niya na daw pero nagpapasalamat ito dahil hindi siya malapitan ng mga ito. May napansin siyang malaking pagsabog kanina, bakit hindi pa raw siya bumabalik, baka namatay na daw si Greed. Sa totoo lang daw kahit maligtas niya si Heroy, babalik ba siya dito para tulungan siya? Sinasabi ng naka-orange na buhok ano daw ba ang gagawin nila kung makatakas si Greed na yan? Sumagot naman ang nakaitim na buhok na may mga bodyguard pa rin ang Panginoon sa itaas pero kailangan natin sila dito. Batid ng naka-orange na buhok na nakakahiya daw ito pero matutulungan nila daw sila tapos mabilis lang matatapos ito. Napapamura at sinasabi ni Euphemina na hindi niya matatagalan ito. May 3 spell pa daw itong naiwan ang fire attribute. Mapapatay niya daw ang sarili niya kung gagamitin niya daw ito sa makitid na lugar. Umatake na ang mga knights kay Euphemina, dapat hindi daw siya nagtiwala at hindi dapat siya kasama dito. Nagulat ito na papalapit na pala ang nakaitim na buhok sa kanya. Ginamit niya ang pincer attack, kinakailangan niya daw gamitin ang mga basic skill sa pagkakataon nito. Sa pagkakataon nito tinamaan si Euphemina at sa likod. Napaluhod ito at tumetawa at sinasabi ng naka-orange na buhok na wala na daw itong kapangyarihan na stress daw siya dito sa wala. Sinasabi ng nakaitim na buhok na ganti daw ito para sa 500 kaluluwa na pinatay niya. Huwag daw siyang maghinanakit sa kanila. Sa isip-isip ni Euphemina hindi pa daw ito tapos, meron pa daw chance siya ng 50% kahit tapos na daw siya dito, ang malas daw niya. May lumabas na notification na ang rolling dice kung ang target ay ang iyong sarili o ang kakampi. 4 o mataas ay magkakaroon ng mabuting epekto, 3 o mababa ay may masasamang epekto. Kung ang target ay isang kaaway, 3 mabababa ay magkakaroon ng mabuting epekto. 4 o mataas ay may masasamang epekto, may dumating at sinasabi nito na tinawag kayong Righteous Knight pero kinakawawa nyo ang isang babae mga walang hiya kayo. Napatingin sila sa nagsalita, ang ating bida pala ang dumating na si Greed at kasama si Heroy. Napangiti si Euphemina at sinasabi nito na pinagbabantaan niya ito sa isip niya. Mas mabilis ka dapat dumating, nagtataka at nagulat ang mga Abnoy at sinasabi nila kung nandito siya huwag mong sabihin na natalo si Leo ang Northern Nova. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw alam ang ibig sabihin ng Nova, pero napatay niya daw ang isang baboy na tinatawag na Leo. Nag 1-1 daw sila at fair daw ito at patas lang daw sila, hindi naman makapaniwala ang mga Abnoy sa mga narinig nila. Tumetawa at sinasabi ni Greed na akala nyo ba na masasaktan nyo kahit isang hibla ng aking buhok. Sa isip-isip ni Euphemina na kapag mataas ng 30 o higit ang level ng kalaban, NPC instinctively recoil ito. Bumalik sila talaga at paano kataas ang mga levels nila. Sinasabi ng naka-orange na buhok ang bastard na ito. Hamak na blacksmith lang siya, sinasabi ng nakaputi ang buhok na kailangan daw nilang mag-ingat. Sa isip-isip ng mga Abnoy nakikita daw nila kung paano niya natalo si Leo may tiwala siya sa sarili niya. Ang bastard na ito, malinaw na siya ang dapat nating mag-ingat. Sinasabi ni Greed na umalis daw sila sa daraanan nito, kung gusto nila mamatay tulad ni Leo. Hindi na makagalaw sa takot ang mga Abnoy, sa isip-isip ni Heroy na sobrang pathetic ang mukha niya sa orihinal. Pero ngayon kahit ang mga knights na iyan ay takot sa kanya. Sigurado daw siya ay sobrang taas ng kanyang level, si Greed daw ay kahanga-hanga talagang tao. Masaya daw ang nararamdaman ni Greed sa ngayon, hinahamon ni Greed na lumapit ang mga Abnoy sa kanya. Nakangiti si Greed at mukhang may binabalak at sinasabi nito na lilipad daw silang lahat, hindi daw sa kanya kundi kay Euphemina. Sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na gawin niya daw ito, at huwag daw itong gagalaw bastard.
papatayin daw nila siya kung hahakbang siya. May napansin naman ang nakaputing lalaki sa likod at napamura na lang ito. At sinasabi nito na masama ito, tinulak nila kami sa hagdan. Sinasabi ng nakaitim na buhok na lalaki na hindi ito pwede. Mapahiya lang sila sa isang nakatakas na tao. Kinausap ni Greed si Euphemina na ipakita niya daw sa kanila ang mga skill nito at tapusin sila. Sinasabi ni Euphemina na sa ngayon hindi na daw niya talaga gagawin. Bakit hindi niya na daw gawin sa sarili niya? Napatahimik naman si Greed sa sinabi ni Euphemina. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw ito kayang talunin. Nagtataka at napapaisip si Euphemina, pero natalo mo ang knight na mag-isa. Sinasabi nito na gawin niya na, sinasabi ni Greed na hindi niya talaga natalo ito. At sumugod na ang mga knight kay Greed. Sinasabi ng nakaitim na buhok na huwag mo hahayaan na hindi kami pansinin. Tatalunin niya daw ito, siya daw ay isang terorista. Sa isip-isip ni Greed na sobrang bilis at malalakas talaga ang mga knights. Napapamura na lang ito at sinasabi na naasar talaga sila ng sobra. Biglang dumating si Heroy at sinangga niya ang atake ng nakaitim na buhok. Nag-alala naman si Greed kay Heroy at sinigaw nito ang kanyang pangalan. Biglang nahulog ang sword ng knights at sumakit ang kanyang kamay. Tinatanong ni Greed kung ayos lang siya, at nagtataka ito kung paano nangyari ito. Sumagot naman si Heroy na ayos lang siya, wala daw problema ito. May lumabas notification na na-activate ng strong will, hindi ka tatabla ng kahit anong atake ng 10 segundo gamit ang skill na ito. Mana cost 200, cooldown 2 hours and 30 minutes, sa isip-isip ni Heroy na priceless daw ang skill na natanggap niya. Pagkatapos ng matapos na pagsubok yun, nagtataka naman si Euphemina kung paano niya daw naharangan ang isang knight sword ng kanyang katawan. Sumagot naman si Greed na nagtataka din, wala din daw siyang idea, hindi niya daw alam dahil hindi pa niya kilala masyado ang tao na yan. Sinasabi ni Heroy na tumakbo na daw silang dalawa, sumagot naman si Greed kung ano ang gagawin nila. Sinasabi ni Heroy na siya daw ang pipigil sa kanila. Nagdesisyon na daw siya na bayaran ang utang nito sa buong buhay niya. Tinatanong naman ni Euphemina na kung ano ang gagawin niya sa sarili niya. Tinatawag naman ni Greed si Euphemina para umalis na. Nag-volunteer daw siya para magpaiwan, sinasabi ni Greed na patagilan niya kung hanggang saan ang kaya niya. Sinasabi naman ni Euphemina na magkita daw ulit sila sa darating na opportunity na susunod. Sinasabi ng naka-orange na buhok, bastard, hindi kayo makakaalis dito ng sobrang dali. Sinasabi ni Heroy na hindi niya hahayaan na makaalis sila dito, mga bastard daw sila. May lumabas sa notification na na-activate na ang Orator's skill, Spiteful Tongue. Lahat ng iyong mga kalaban ay bababa ang mga stats. Nararamdaman na ng mga Abnoy ang mga epekto ng skill ni Heroy. Gagamitin na ni Heroy ang kanyang new skill, ipapatikim niya daw ito. Pinakawalan na ni Heroy ang kanyang Unbreakable Justice skill. May lumabas na notification na ang Unbreakable Justice ay nagbibigay damage ng 300% ng physical attack power. Biglang may lumabas na liwanag at nasuntok niya ang naka-orange na buhok na lalaki at nagtaka ito. Sinasabi ni Heroy na tulad na naisip niya useless daw ang skill na ito. Para sa isang orator na tulad niya, galit na galit at sinasabi ng naka-orange na buhok na ang bastos daw nito, pinaniwala niya daw sila. Sinasabi ng naka-yellow na buhok, naatali siya at ilak sa solitary confinement, sa isip-isip ni Heroy dahil tapos na ang quest na ito. Maaari na daw siyang mag-log out ng walang repercussions, at parang tapos na ang City Lord ng Winston. Makapagpahinga na daw siya, ginawa niya raw lahat ng kaya niya, sana daw maganda ang hinaharap niya kay Greed. Nakita nila Greed ang liwanag papalabas at sa wakas nakalabas na sila. Masayang sinasabi ni Greed na sa wakas nakatakas na sila. Tumahimik daw ito, sabi ni Euphemina, nasa lugar pa daw sila ng mga kalaban sa gitna ng territory nila. Sa isip-isip ni Euphemina na kailangan pa din daw nilang makaalis sa castle. Kung magsisimula ang night sa baba, sa mga bodyguard ng Lord, maaaring mahirapan ang mga bagay. Masayang nagpapaikot-ikot si Greed sa mga damuhan at sobrang saya nito na nakalanghap ito ng magandang hangin. Galit na sinasabi ni Euphemina, sinasabihan na daw niya ito na tumahimik na. Kung hindi ito tatahimik, papatayin na lang daw siya. Dahil hindi ito nakikinig sa kanya, sumagot naman si Greed na iintindihan na daw niya at mali daw siya. Sa isip-isip ni Euphemina na sa lahat ng bagay ito ang pinaka-kinaiinisan niya. Ang ganitong ugali ay panggulo sa kanya kahit mas mataas ang klase niya.
Tinatanong ni Greed kung ang mga dumating ay mga kalaban ba nila. Dumating na ang Lord at ang mga bodyguards nito, the Lord of Winston Baron Low, sinasabi ng Lord na sa tingin niyo ba? Lahat ng mga sundalo at knights ay matatalo nyo, sinasabi ni Greed na dahil ba sa kanya bakit sila nagpunta dito. Galit naman sinasabi ni Euphemina na sobrang ingay mo kaya nagpunta sila dito. Sinasabi ni Baron na kung hahayaan niya daw na umalis sila dito upang pigilan niya daw ang mamamayan sa pag-uulat kay Earl's Times. Kung mangyayari ito tapos na daw siya, pinag-utos na ng Lord na tapusin sila Greed at Euphemina. Takot na sinasabi ni Greed kay Euphemina na tapusin niya daw sila at sinasabi niya na kaya mo yan. Sinasabi ni Euphemina na seryoso daw ba siya, nagpapanggap pa din siyang mahina hanggang ngayon. Kalma girl kalma, since wala na daw sila sa makitid na lugar. Gagamitin niya na daw ang flame shot, papasabugin niya silang lahat. Nagpakawala na siya ng Demon King's Tail Fire, tinamaan ang mga bodyguard ni Lord, at tumalsik si Lord at sinasabi nito na napakalakas daw nito. Naubos ang mga bodyguard niya, nagulat at sinasabi ni Lords na imposible daw ito. Sa isang tira lang daw naubos ang mga bodyguard niya. Sinasabi ni Euphemina na masakit ang kalooban niya dahil naubos daw ang mga inipon niya skill. At dahil daw sa isang tao na mahilig manginis ng mga tao. Pero nagpapasalamat ito dahil maaalis niya na ang stress na yan. Sundan niya daw sila sa labas ng nakakainis na kastilyo na ito. Sinasabi ni Greed na may takot at kinakabahan, ang ganitong babae daw ay nakakatakot. Hindi niya na daw ito gagaliting, pero sino daw ba ang nang-iinis sa kanya? Nakalabas na si Greed at Euphemina na dala-dala nila ang Lord ng Winston, binabati sila ni Rabbit sa matagumpay nilang mission, nagulat si Greed at sa isip-isip nito na si Rabbit ng Mero Company, nakita ni Lord si Rabbit at sinasabihan nito na iligtas daw siya nito. Sa isip-isip ni Greed na nakalimutan niya daw na kasama pala siya sa Mero Company. Napapamura si Greed dahil hindi pa daw tapos ito, sinasabi ni Euphemina na sila daw ba ang inihanda niya. Mukhang malakas sila, sumagot naman si Rabbit na oo Miss Erina, sa isip-isip ni Greed na na-hire din pala ng Mero Company si Euphemina, nagtataka si Greed kung bakit siya niligtas, trap daw ba ito, natataranta si Greed at ano daw ba ang mga nangyayari. Lahat daw sila ay nagtatrabaho sa Mero Company except daw sa kanya. Hindi daw siya makakatakas ng madali sa kanila, napakataas daw ng stats niya kumpara daw sa level niya. Meron daw siyang 4 na titles kahit ang hirap daw makuha. Mga nasa 10 daw sila, nagpapasalamat naman siya na hindi daw malakas ang mga sandata ng mga ito. Pero, wala daw siyang armor, dapat niya daw dagdagan ang kanyang attack power at defense sa natitirang stats points niya. May lumabas na notification na naglagay ka ng 150 stat points sa strength. Ang lakas mo ay 316 na, naglagay ka ng 70 stat points sa stamina. Ang iyong stamina ay 334 na, kahit hindi niya daw alam na mananalo siya, wala daw ibang choice. Kahit natatakot si Greed, kahit tumaas na ang kanyang stats. Hindi niya alam na lumakas na pala ito, ang kabuuang stat point ng isang ordinaryong level 45 ay dapat mababa ng 500. Gaano man, ang mga stat points ni Greed ay mahigit sa 1,300. Kung gagamitin niya ang kanyang dagger, mas malakas si Greed kaysa sa isang level 100 combat class fighter. Gaano man, ang kanyang mga karanasan sa paghahanap ng mas malakas na mga kalaban. Ay sprouted hesitation sa loob niya, sa isip-isip niya kahit mamatay na daw siya. Kailangan niya daw lumaban, sumisigaw at sinasabi ng Lord kay Rabbit, ano daw ba ang ginagawa niya? Ano raw ba ang sinasabi niya sa devilish wretch na yan? Bilisan daw nito at pakawalan niya na daw siya dito. Sumagot naman si Rabbit na hindi na daw siya member ng Mero Company. Paparusahan na daw sila, kasama si Valmont sa iyong mga nagawa, kaya't sundin daw sila ng maayos. Sinasabi ni Baron Low na bakit daw nagawa niya na magtraidor sa kanila. Sino daw ba siya, isang merchant o umaarte bilang Apostle of Justice? Sinasabi ni Rabbit na isa daw siyang merchant, batid niya sa isip niya na umaarte lang siya para makakuha siya ng kabayaran. Itataya niya daw ang lahat para kay Greed, sa iyong mga kasanayan, makakalikha daw siya ng mga hindi kapanipaniwalang luxuries, pero kung mag-isa lang daw siya, hindi niya daw makukuha ang buong potential ng kita. Kung isasama niya daw siya, tiwala daw siya na magiging mas malaki at higit tayo sa maliit at medium-sized enterprises, itataya niya daw ang kanyang mga resources at karanasan sa kanya. Sa isip-isip ni Greed na kaya ba siya niligtas nito.
Ito ay isang kaluwagan sa ngayon, tinatanong ni Greed kay Rabbit na bakit niya daw tinaas ang watawat ng paghihimagsikan laban sa Panginoon at sa kumpanya. Sumagot naman si Rabbit na dahil magsisimula ang ating negosyo sa Conn Smithy, ang simbolo ng Winston. Dapat nating putulin ang mga kamay ng paninikel upang mabalik ang pagtitiwala ng mga mamamayan. Sinasabi ni Euphemina na kailangan na daw nilang bilisan para matapos na daw ang affair na ito. Sumang-ayon naman dito si Rabbit, sinasabi ni Rabbit na ipapahayag niya daw sa kanya ang mga detalye pagkatapos daw nila aksyonan ang company. Tiyak na magiging mayaman pa daw siya sa inaakala niya. Bigla naman lumaki ang mga tenga ni Greed at namula ito sa mga narinig niya. Sinasabi ni Euphemina na sana hindi niya daw makalimutan tungkol sa iyong pangako na gagawan daw siya ng kanyang unique rated orb. Sinasabi ni Greed na hindi niya daw ito nakalimutan. Pero dapat daw niya kunin ang materials at ang production method para sa kanyang. Sinasabi ni Euphemina na nauunawaan niya daw ito pero hindi ka ba masyadong masunurin? Sinasabi ni Greed ang pangako ay dapat tupadin sa isip-isip ni Greed na kakuha daw siya ng libreng production method salamat daw sa iyo bata. Sinasabi ni Euphemina na kokentaken na lang daw siya pag nakahanap na daw ito ng method. Masaya daw siya sa muling pagkikita nila. Sinasabi ni Greed na tapos na daw ba ang lahat. Pagod na daw ito at magla-log out na daw siya, pero sa wakas ay makikita niya daw ang silver lining. Ang revenue ng mga maliit at medium-sized enterprises. Sa wakas mayaman na daw siya, sinasabi ni Rabbit na mukhang natatakot sa'yo si Mr. Greed. May nangyari daw ba sa loob? Sinasabi ni Euphemina na hindi siya takot naliligaw lang siya. Ang taong na yan ay may kasanayan para matalo ang isang Knight of the Lord sa one-on-one na laban. Nagtataka at sinasabi ni Rabbit na mas malakas siya kaysa sa mga knights. Ang uri ng powerful na blacksmith ay hindi nila kaya. Gulat na gulat ito na alala niya ang isang pagma, mayroon isang pagkakaroon na matutupad. Kung kinakailangan, may katotohanan ang lahat kapag kinakailangan mo. Yung mga blacksmith skill at ang lakas niya, siya ang descendant ng pagma. Sa tingin niya daw ngayon ang pagkakataon niya na mahawakan ang mga gawa ng pagma descendant. Ang pakay ng isang malaking enterprise ay hindi malayo. Gayunpaman, ang karangalang na pananaw niya bilang merchant at hindi naman nabuo, ang merong company ay nahulog sa ilalim ni Euphemina at mga aksyon ni Rabbit. At ang kumpanya at ang mga mali ng Panginoon ay nabunyag ni Earl Stime. Valmont at Baron Lowe ay ipinadalan sa frontier, at nagtatapos ang buong affair na ito nang inutos ni Earl Stime ang kanilang bitay. Sa panahon ng mga pangyayari na ito, si Rabbit ay hinatulan ng 10 taong na pagkakakulong. Hindi niya nahulaan ang magiging hatol ni Earl Stime at hindi siya mapapatawad ng buong Merok Company. Bagamat nagawa niya daw panatilihin ang kanyang buhay. Maawa daw si Mr. Greed sa kanya, matagumpay daw siya na kasama siya sa history ng isang page ng talambuhay ng isang future legends. Minsan napabagsak ang mga tirano, mabilis na nakabawi ang nayo ng Western ang orihinal na gawain. Sinasabi ng lalaki na kaya ang second in command ng company ang pinakamaganda sa mundo. At isang bata na blacksmith ang nagbalik ng kapayapaan sa Winston. May nagsalita at sinasabi na nakakaaliw ang kanyang kwento. Sinasabi naman ng lalaki na totoo ito, nagpapasalamat ito at kunin niya daw ang pera na inaabot niya, ito daw ay para sa kanya. Sinasabi ng lalaki na unfamiliar ang mukha niya parang bago daw siya dito. Sinasabi ng babae na madalas na daw silang magkita mula ngayon, pwede daw ba niya sabihin sa kanyang ang iba pang mga nakakaaliw na kwento mula dito sa labas, ang kwentong ito ay nakalink sa temple ng Yatan, tinalaga ni Earl Stime ang kanyang anak na babae na maging new lady ng Winston.